Welcome back to Sydney! Alam nyo, ang maganda pa dito sa punta natin guys is ngayon po yung season ng Vivid Sydney. Happy guys, ang lamig, ang saya talaga, oo. Ito na talaga, so tignan nyo, a better airport for a brilliant city, SYD. We're here na guys sa Museum Station! Do guys, isa na to sa murang nahanap natin talaga, promise. Kita niyo yung mga tao guys, mga nakasuot na ng sweater lahat. Grabe, ang ganda guys. Ito na guys, ang ating order. Super normal lang dito, pero may fall na dito. Ayun na siya yo. Hello guys! I'm back again with another vlog! Isang panibagong series na naman at isang panibagong travel destination na naman ang ating bibisitahin ngayon, Opo. So this one, ang episode 1 ng pagbabalik natin sa The Long Down Under sa Australia! And actually, hindi po tayo nag-iisa dito sa trip na to. Yung first 2 days natin ay solo travel tayo, pero yung mga susunod na araw may kasama na tayo, Opo. So, we're here na ngayon sa NAIA Terminal 3. So, let's go. Tawid na tayo muna, Opo. Ayan. Po ngayon, ang ating airline is Qantas. Dito siya sa Terminal 3. Ala, hindi siya dito nakalagay eh. Pero tara na. Tapos pumasok na tayo, Opo. Ayan, so grabe. Ang araw-araw po dito, Opo. So, dito tayo sa letter C. Qantas. Ayan siya. Wait, kita ba dito yung ating flight? Check lang natin. Qantas! Alang Qantas dito? Sa mismong screen. Pero sa C daw. Okay, let's go. Ang kinaganda guys, yung pamasahe natin ay included na doon yung Philippine Travel Tax, kaya hindi na tayo magbabayad. Opo. Ito! So, ayan po ang Qantas. Qantas, welcome to Manila, NAIA Terminal 3. And kapag ka po dito kayo, pag pupunta kayo ng Australia, again, check nila. Meron silang inilalagay dyan na additional checking procedure sa mga maleta. Okay, let's go! Guys, aside sa Philippine Travel Tax, make sure na meron kayong e-travel. So itong e-travel, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. And dyan, ilalagay nyo dyan yung mismo mga basic details nyo lang, yung flight details nyo at kung kailan kayo babalik sa Pilipinas if ever kung turista kayo para mas less hassle na experience nyo dito at tuloy-tuloy. Grabe guys, ang haba ng pila. Though yung mga ganitong oras kasi yung flight natin 8:30 or 8:25. So both Brisbane and also Sydney itong pila na to. So dito pa yung checking sa side dyan. Ayan. Ito ang traffic time ngayong 5:29 PM. And also guys, para may idea lang kayo, itong ticket natin dito, binook natin siya sa trip.com again. So if ever kapag ka magbubook kayo ng mga tickets, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para mas mabilis nyo nang makita. Opo, nandyan sa video description. So yung halaga ng ticket natin, ito yung mismong flight natin. So from Manila to Sydney, May 22. Yung dating natin doon para May 21 ngayon. Kasi gabi yung flight natin here, umagang-umaga yung dating natin sa Sydney. So, yung pabalik naman natin from Sydney to Manila, May 27 naman. And 53,810 pesos po yung binayaran natin. Actually, mahal siya kasi ito, during the time na binook natin to, mataas na yung fuel surcharge. And since platinum or parang meron na tayong tiering dito sa trip.com, meron tayong free na VIP lounge. Pero sa Sydney natin siya gagamitin, hindi dito sa Manila. Bali, ito yung flight natin from Manila to Sydney. So, 8:35 PM pala tayo aalis dito. And 6:45 AM yung dating natin doon. And yung ating hotel, ayan, ini-input na rin natin dito sa trip.com yan. So, Park Regis City Center. So, 5 nights po lang tayo sa Sydney. And yung pabalik natin is, ayan, May 27, 12:25 PM. And ang dating natin dito sa Pilipinas is 6:50 PM. Basically, yung flight is 8 hours and 25 minutes. Ayan, yung pabalik yun. Yung papunta, mas mabilis, 8 hours and 10 minutes. So we're done guys doon sa immigration and check-in area. Ang haba po at ang tagal ng inabot ng pila natin doon sa mismong Qantas na check-in counter. Kasi parang sabay kasi yung Sydney and also Brisbane na flight. And also sa immigration, walang gaano tinanong sa atin. Ang tinanong nga sa akin, US visa.
Yung US visa natin yung tinanong kung kailan daw na-issue US visa. So yun lang naman. And since dumating tayo dito ng 4 hours before ganyan, yung haba ng pila simula dun sa check-in counter and also doon sa immigration, malapit na po yung ating flight. So this is our flight. Ayan, QF020 Sydney. Oh, nawala. Pero dito tayo, okay? Hindi ko malalakita yung gate natin. Andito kasi sa bag natin yung mismong boarding gate, but let's go. So guys, tara na, magpunta na tayo sa boarding gate natin. Boarding gate 111. And meron namang additional checking doon sa mismong boarding gate counter. Though, ito naman carry-on natin yung check. Kanina kasi ang chinek is yung mismong check-in baggage natin. So, ganun lang naman kadali. Huwag kayong matakot. And also, i-check nyo ito. Itong infograph na ilalagay ko dito. Kasi po, sa Australia, medyo mahigpit ang biosecurity nila. So, ayaw nilang magpapasok doon na kahit anong mga medyo may virus or contaminated na items. Okay? So, mag-ingat kayo sa part na yun. Baka mamaya kasi akala nyo super freely. Kahit ano pwedeng dalhin. So, hindi po ganoon sa Australia and even sa New Zealand, ha? So, ayan. Dito tayo sa gate 111. 101 to 116 dito. And wala pa rin dito yung dati yung Starbucks dito siya eh. Pero ngayon, Tapa King na lang nandyan. Freshbox and also Kenny Rogers Roasters. Diba? Saan ba yung naman? Dito yung 111. Let's go! Andito na ngayon tayo guys sa boarding gate area. Though hindi ito yung pinaka boarding gate area ng Sydney kasi medyo maselan kapag sa Sydney or Brisbane or kahit Melbourne kayo. Kasi meron pa isang checking, di ba? Eh, hindi pa natin ubos tong binili nating coconut juice. So, yun. And now, explain ko muna sa inyo. Doon po sa Australia, hindi siya tulad sa mga nakasanayan natin na season. So basically, yung pupuntahan natin ngayon, May to June kasi yun eh. Yung parang punta natin May to June, though May lang naman na part tayo. Ito po yung last month ng autumn. Okay? Ito yung last month ng autumn and magta-transition na going to winter. So parang I think yung pagpunta natin doon, medyo cool, na magiging cooler, na magiging coolest yung sa mga dulong part. May mga kasama tayo sa coolest na abot sila pero tayo feeling ko sa cool lang tayo. So yun, okay? So ilalagay ko dito yung mga buwan ng season and weather sa Australia. And naalala ko, nung nagpunta tayo before, Melbourne and Sydney, yung Melbourne mas mas malamig. Yung Sydney, lesser lamig. So, may friend din ako si Maki Baldonado. Shout out sa'yo kung napapanood mo tong vlog na to. Sabi niya gano'n, sa Melbourne daw talaga, parang laging malamig, parang laging bipolar or parang pabago-bago yung weather. Pero, in a good way, which is malamig. So, kapag kaya magsi-Sydney kayo, siguro a little less cooler. Parang gano'n ang mangyayari siguro. Pero yung punta pa rin natin malamig, okay? So, 7:50 pa naman yung boarding time. 7:24 pa lang, makapag-intay-intay pa tayo dito. And if ever po, kung kayo po ay tatanong, Ivan, may visa ba? May visa ba sa Australia? Yes po, may visa po na kailangan. May tourist visa na kailangan bago tayo makapunta doon. Hindi siya visa-free. So, meron din tayong vlog na ginawa sa visa-free application ng visa sa Australia. Ilalagay ko dito naman yung screenshot. Ayan. Panoorin nyo na lang. Though, kung napanood nyo yan, ang nangyari sa atin ay namali tayo ng pindot kasi that time, medyo pagod-pagod tayo. Tapos, meron tayong ginagawa. Ang story nun, yung good for 1 year, ang napindot natin is good for 10 years. Which is mas mahal yun. Pero, buti na lang, thank you Lord, na-aprubahan tayo ng 10 years. So, meron tayong 10 years na visa sa Australia. So, basically ngayon, pangatlong beses na natin siyang magagamit. Nagamit na natin siya nung Melbourne and Sydney, nung sa Queensland, which is inikot natin yung Gold Coast, yung Brisbane, and also Sunshine Coast. At ngayon naman, Sydney lang yung pupuntahan natin. So, susunod na yung mga Perth, susunod na yung mga Tasmania, ganyan. Basically, talagang ang plano natin is parang Sydney and Tasmania or Perth and Sydney ngayon, itong trip na to. Kaya lang, fortunately ha, merong nag-invite sa atin na need nating attendan yung event on May 29. So sabi ko, okay, cut short na muna natin. Mahaba pa naman yung panahon na pwede pa nating balikan tong Australia. So, update ko lang sa inyo. Again, ang travel dates natin ulit sa Australia, ipa-plug ko ulit dito. From May 21, basically 22 yung dating natin doon, hanggang May 27. Ito na guys, boarding na.
I'm so excited na matulog kasi ang haba-haba ng biyahe, 8 hours. Though pagdating naman natin doon, umaga naman na. Okay guys, now papasok na tayo sa aircraft. And before tayo pumasok, inactivate na natin yung eSIM natin. If ever you want to buy an eSIM, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. So basically sa Klook natin siya binili and 700 plus, 781 pesos if I'm not mistaken. Good for 7 days na yon. So mura na siya kung tutuusin dahil unlimited naman na yung data na yon. Pwede na kayo makapag-upload, makapag-download at makapag-update sa Instagram, sa Twitter. Uso pa ba yung Twitter? X, Facebook, and also makapag-upload ng TikTok. Gadigal country at 6:33 a.m. on the morning of Friday, the 22nd of May. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Take care when opening overhead lockers as bags may have moved and could fall out. So guys, nakababa na tayo sa mismong aeroplano and merong problem yung mismong tube na dadaanan kaya bumaba tayo sa mismong road, right? Mismong ground. And malamig! Nakakatawa! Ang lamig! Kaya ano, tignan nyo. Ang nakalagay dito, 16 degrees Celsius ngayon and partly cloudy. We're done guys doon sa immigration area. And after na immigration, pagbaba, ito na mismong baggage claim. So dito tayo na-assign sa 11 and nakalagay dito, Manila QF20. Hintayin lang natin yung gamit natin here. And also, tignan nyo to. Nakalagay na dito yung sign na catch the train 15 minutes to city. So, pinag-iisipan ko actually kung mag-train tayo ulit or magbabas muna tayo ngayon sa ating ganap for this trip. Ito na ang ating maleta. O, diba? Itong ating World Traveler Taipei 3.0 na medium. Actually, alam nyo guys, 30 kilos yung baggage allowance natin. Talagang nag-ano lang tayo. Talagang alat lang tayo ng extra para pabalik. Para if ever kung meron tayo mabibili. Di ba? Sa Chemist Warehouse, sa JB Hi-Fi. Oh, JB Hi-Fi talaga. So for context, in JB Hi-Fi dito, it's giving, ano ba, parang Electroworld, Abenson. Saan ba siya mas okay na maihalin tulad? Parang mga Power Mac na lang. Power Mac, Digital Walker, parang ganon. Bali guys, dito sa Australia, kapag kapapasok kayo, kinakailangan yung sagutan to, itong color yellow na paper. So, declaration, travel declaration or parang arrival card siya, ganyan. So, basically, binibigay na yan ng flight attendant sa eroplano pa lang. Okay? So, kapag magbaong kayo ng ballpen para meron kayong pangsulat, plus, yung mga laman lang naman yan is yung basic details nyo lang, saan kayo galing. Galing ba kayo ng Central America, South America, and also kung meron kayo mga dala-dala na mga items like yung mga prohibited items, may yes or no lang na checkan. Super dali lang. Tapos hihingin lang yung address nyo dito sa Australia. Syempre tayo, so yung hotel natin nilagay natin doon, and also kung gaano kayo katagal. Ganun lang, super simple lang. Kaya wag kayong kabahan sa part na yon. Ngayon naman, pupunta na tayo dito sa checking area kasi alam nyo dito, napakahigpit talaga ng biosecurity. So, mayroon pang isang checking. Let's check na kung paano ang magiging ganap natin for today again. Tapos na tayo guys sa security check area. And nandito na ngayon tayo sa arrivals hall. Ito na talaga. So, tignan nyo, a better airport for a brilliant city. SYD. Ito guys ang itsura dito kapag dumating kayo. Ayan siya. Hanapin muna natin yung sign na sikat dito na Sydney. Hanapin natin. Pakita ko lang sa inyo na kapag dumating kayo dito at nagland, meron po dito mga booth for car rental. Ayan, Hertz, Europe Car. So usually kasi dito sa Australia, mahalang tours. Like mahalang tours kapag mag-check kayo sa Klook. Parang may mga tour dito na 5,000 pesos per person, 8,000, ganyan. So, if ever kung madami naman kayo at mayroon kayong international license, I suggest na pwede nyo i-consider na mag-book na lang ng car, then magmaneho na lang kayo, tapos i-Google Maps nyo na lang ganyan. Basta alam nyo syempre yung batas dito, kasi alam nyo, mas makakamura kayo
Meron tayong mga friends na ganun ang gusto nila. And sa situation natin, ginawa natin yun sa New Zealand with Poor Traveler, Krisa, and Jax. So parang mas nakatipid kami nung part na yun. Ito yung sign na may SYD. Pero ang daming tao, hindi din tayo makakapag-picture, oo. And if ever guys, kung gusto nyo tanongin kung ano yung nangyari dun sa biosecurity area, yung mismong incoming passenger card, yung color yellow na medyo orange-orange yung kulay, ganyan. Ito, papakita ko dito yung screenshot. Ipapakita nyo lang yan doon sa staff, then siya yung magde-decide kung sa lane 6, 5, or 4 kayo dadaan. And actually, yung lane 6 lang yung alam ko yung patutunguhan, which is yun yung dire-diretso ka na. Yung lane 5 or lane 4, if I'm not mistaken, yun yung parang merong biosecurity na extra checking na yung aso inaamoy-amoy yung maleta nyo. Kaya be careful kung meron kayong dalang mga meat and other processed food, processed goodies, ganyan. Kasi mas okay na po na kapag kunyari nagpunta kayo dito, sigurado kayong clear talaga yung mga dala nyo para wala na kayong babayaran pang extra, okay? And again, ang basic rule dito, kung hindi kayo sigurado or unsure kayo sa gamit nyo na dala-dala, i-declare nyo na lang. Kaysa mapahama kayo at magbayad kayo ng extra. Ayan, tignan nyo, may mga restaurants dito na bukas na kapag ganitong oras sa airport. So, paglabas niya sa arrivals hall area, sa right side, ayan, nakalagay dyan yung buses, yung trains, and also kung Terminal 3 na domestic transfer na Qantas, dito siya. So, dun tayo because sundan natin tong train. Tapos, if ever naman kung kayo gusto nyo mag-Uber at mag-taxi, dito na siya, didiretso na kayo dito. Nakalagay naman dyan, rideshare and pick-up. Tignan nyo, meron dito mga money exchange area. Though hindi tayo kasi pala ganyan. Tapos dito sa side na to, merong bilihan ng mga SIM card. And also eSIM. So yung provider natin na binook natin kay Klook, Optus. Ayan. So again, ilalagay ko yung link sa description para kahit nasa Pilipinas pa lang kayo or kung naasan man kayo, pwede nyo nang i-book and i-set up sa mismong phone nyo para pagtungtong at pagland pa lang ng pagland ng mismo aeroplano, may access na kayo. Ganun lagi yung common na ginagawa natin. Practice natin yan. Meron dito McDonald's. Ayan siya. Dito tayo pupunta sa airport link. Kasi dito tayo ngayon sa International Airport Station. Then dito tayo bababa sa museum. Ayan, kung nakikita nyo to, malapit dyan yung hotel natin. Though to be honest, alam nyo, iniisip ko ding mag-bus. Kasi kapag ka-bus, parang 30 meters na lang yung lalakarin from bus stop going sa area natin. Ganun kalala. So, pag-isipan nating mabuti. Gusto ko kasing ituro yung train sana para makita nyo yung proseso. Pero yung kapag ka naman bus convenient naman, di ba? Ayan o, so tignan nyo. Ito yung mga trains. Dito siya. So, usually T8 eh. So, yun na, platform 1. Going sa City Circle via Museum. So, may stop dito. Which is ito yung malapit sa hotel natin. Tapos, kung iba namang, ano naman yung punta nyo, papunta dito sa Revesby or Revesby. I don't know the right pronunciation. Meron din dito, platform 2 naman siya. Pumasok na ngayon tayo dito sa Sydney Airport Train Area. And again, we're here. So, pupunta tayo dito sa Museum Station, lalakad lang tayo. Andito sa area natin yung hotel natin. Chine-check kasi natin yung mga ibang options kung ano yung pwede pa nating sakyan. Meron dito 43 minutes. So, sasakay ka dito sa ayan o, dito sa 420 na yan. Then, magte-train. Bank siya, papuntang Town Hall. Pero para kasing mas hassle yan eh. So sabi ko, okay, sige dito na lang. So basically, kapag sumakay tayo ng train, so dito tayo sa Sydney International Airport, diba? So bababa tayo sa museum, then 350 meters na lang yung lalakarin. So mag-lift na lang pala tayo. Kasi yung, for some reason, yung ano nila dito, yung escalator niya napakabilis. Mamaya magulog yung maleta natin eh, madisgrasya pa tayo. Ayan na, o diba? We're here! Train travel, good for Sydney. Alam nyo, ang maganda pa dito sa punta natin guys is ngayon po yung season ng Vivid Sydney. So yung Vivid Sydney na tinatawag, around Opera House area yon, napakadaming mga colorful lights na makikita natin kapag kagabi. So yung specific dates ng Vivid Sydney, ilalagay ko dito sa screen. So kapag pupunta kayo ng Sydney ng ganyang month, ay ganyang days, is pwede nyo maabutan yun. Plus, ang maganda doon, malamig. Malamig na po talaga kanina. So, meron tayong mga kasama kasi dito na content creators. Sabi nila,
sabi nila sakto lang daw. Nasa Melb pa sila eh. Di na kasi tayo doon nagpunta. So, sabi ko parang sakto lang pero malamig. Malamig siya, hindi siya sakto lang. Bali yan, sasakay tayo sa platform 1 ha. Okay, let's go na. Dito sa trip natin na to, dala-dala ulit natin tong Opal card natin. So this one, yung pinaka-transport card dito sa Sydney. And if ever naman guys, kung ayaw nyo bumili, nakalagay naman dito, no need for an Opal card. Tap at the gate lang with your card or device. So tumatanggap sila ng American Express, Mastercard, and Visa. Pero check pa rin natin kung pwede bang mag-check dito ng Opal card kung magkano yung laman. Tingnan natin kung ilan yung laman. Ay, guys, nakakahiya. Negative. 0.88. So, mag-top up tayo ng, I think 20 na lang. Malaking halaga naman ay 20. So, tatap lang dito. Ayan, ganun. Your payment is being processed. Sana pwede. Ayan, processing. Yay! Approved! So, new bag. Ay, nabawasan. Kasi may negative nga pala. Sige, mag-receipt. At least nagkaroon tayo ng may laman na tong Opal card natin para sigurado tayo, opo. Teka, parang $19 na lang laman ng card. Parang $22 ata yung magtanong tayo dito sa staff kung magkano yung pamasahe papuntang museum station. Guys, so chinek na rin natin sa website nila kung magkano. Ang nakalagay dito, kapag ka-adult na off-peak yung time, $20.95. Tapos kapag ka naman adult na peak yung time ng pagsakay is $22.25 Australian dollars. So basically, kulang po yung laman ng Opal card natin. Kailangan nating mag-tap-tap pa at mag-top up, I mean. Para sure, maglagay na tayo ng 40. Yan. Kasi gagamitin din naman natin to sa sa mga tram. Kasi dito sa Sydney, hindi siya free tram zone tulad sa Melbourne. So, yung New Balance natin, 59.12. Okay na yan. Let's go! Wala ditong parang sa Melbourne na palibre-libreng tram sa area. Doon sa Melbourne maganda kapag ka doon kayo pupunta. Kahit sa mismo CBD lang kayo magstay, makakaikot na kayo all for free because of yung access nila sa free transportation. Pero dito, ang gusto ko naman dito sa Sydney, merong ferry. Kasi minsan kasi parang ang trip natin, ang amats natin in life, nag-moment tayo sa mga ferry at ganyan. Ayan, so tatap natin dito yung ating card. Yay! Tayo sumakay sa 1. Kaya naman na siguro mag-escalator na lang. Hindi naman gaanong kabilisan naman pala here. Ingat kayo ha. Hawakan yung mabuti ang maleta nyo kapag kagaganyan kayo. Dito sa trip natin na to sa Sydney guys, ang excited tayo. Siyempre number 1 is yung Opera House. Tapos gusto kong balikan natin yung Manly Beach, Watson's Bay, ganyan. And also yung mga ibang famous spots pa dito. Yung QVB, yung Circular Quay Area, Town Hall. Tapos gusto kong puntahan natin yung University of Sydney. Kasi maganda yung architecture doon. So sabi ko, parang maganda mag-picture doon. May ganito yung itsura ng airport train station area. International Terminal to. Ito na agad O diba? Diyan na tayo sasakay. Merong second floor yung ibang mga dito. Mga train car. Ayan. We're here na guys sa Museum Station. Papakita ko lang sa inyo yung mismong train track dito. Ang ganda. Though, hindi pa tayo nakakapunta ng London or UK. Pero parang, I mean, ako kapag kunyari, yung vibe niya, parang feeling ko ganun yung binibigay niyang vibe. Though again, hindi pa tayo napupunta doon. Di ba? Ang ganda. Ito siya. Grabe. Parang kailan lang nandito tayo. Naalala niyo yung unang punta natin dito sa Australia. So, saan ba tayo dito ba? Baka merong lift doon. Talaga bang walang lift? Talaga bang walang lift? Meron naman pala guys. Andito siya sa far right. Check nyo lang tong sign na to always. Dito na ngayon tayo guys sa concourse area. Always remember is i-tap nyo yung Opal card nyo ulit palabas. Ayan. Yeah. So, $21 yung binayaran natin. So, to Liver, Pool Street. Yan. Lagi naman ganyan kahit naman sa ibang bansa. Ay, ba't na zoom? Lagi naman ganyan kahit sa ibang bansa. Meron namang access lagi sa lift. Kasi nga, syempre, senior citizen and PWD friendly
usually. Happy guys, ang lamig, ang saya talaga, oo. And we're here guys! Welcome back to Sydney! Tadadadan! Nanyo, yung mga dahon dito, autumn na talaga. Kaya lang, hindi siya yung talagang parang maple leaves yung itsura na color orange. So, dito kasi sa side na to yung ating hotel Park Regis City Center. Ito yung in-exitan natin. Ang ganda, no? Ang ganda talaga ng station na to. Guys, tingnan nyo kung gaano kasaya. Super normal lang dito, pero may fall na dito. Ayun na siya, yo. Gusto mo yun? Talagang ibinabara natin sa gulong ng maleta yung mga dahon. Ano ba yan? Basically, kung kayo ay mag-lift kayo, mapapalayo pa kayo doon sa mismong hotel natin. Pero kung doon kayo dadaan sa isang exit, malapit lang siya. Medyo lumayo lang talaga tayo kasi gusto-gusto pa natin lift Ganda ng Sydney. Ang ganda ng weather. Dito guys, sa area na to, tayo ikakaliwa. Tapos andun na agad yung hotel natin. Ganda na paligid ng hotel natin. Sipin nyo, ayun na yung mismong tower, Tapos yung mismong mall, Westfield. Andiyan lang. Lakad-lakad lang tayo dito. Yun nga lang, hindi siya guys budget hotel Ngayon pala sabihin ko sa inyo. Kasi maganda yung location niya and also yung presyo ngayon ng punta natin, medyo mahal na rin yung iba, konti na lang yung difference. So sabi ko, okay, try na lang natin to namang Park Regis City Center. In fairness, merong mart dyan sa baba. Hindi nga lang siya yung mga sikat na parang 7-Eleven or so. So, ay, may Starbucks! Ayun Ayun siya. Ano pa meron dito? Yan. So, I think dito yung dito ba yung hotel? Hindi ba to? Bakit alang Park Regis na nakikita tayong nakalagay? Check na tayo. Park Street lang pala yung nakalagay doon. Ito, Park Regis City Center. Ayan. So katabi niya, may pharmacy na agad nakatabi. Tapos may Woolworths tayo nakita doon. Ang ganda ng location. Tapos ito mayroong park station, something. Ayan. So, ito po yung itsura ng lobby. Oh, tingnan nyo, may Sydney, Singapore, and London. And alam nyo, random kung hindi pa tayo pag-check-in kasi anong oras pa lang napakaaga. 2 p.m. usually yung check-in, diba? Tignan natin. We're currently here na guys sa lobby and hindi pa tayo makapag-check-in kasi 2 p.m. pa yung standard check-in time. So basically ngayon, kinuha natin yung maliit na bag natin, lalabas na muna tayo and hindi kasi tayo nag-book kasi usually ang common practice natin, kunyari, ang dating natin dito is umaga, binubook din natin yung day before para makapag-check-in tayo. Kaya lang kasi for some reason, ang mahal talaga ng hotel dito ngayon sa Sydney. Kaya sabi ko ganun, okay, sige, magtipid-tipid na muna tayo, opo, ganyan. So, kung napapansin nyo din sa mga previous clips, medyo alam niyo yung parang yung full capacity natin, hindi ganoon ka-full siya. So parang feeling ko, nakikita ko na parang sabi ko, parang ang bagal natin kumilos or what, ganyan, dito sa mismong episode na to. Because of, guys, hindi pa kasi magaling yung mata natin. Share ko lang sa inyo. So, kaya hindi ko pa din pa ginagawa. Tayo po kasi ay nagpa-clear eye procedure. So basically, nasa downtime process tayo. So, hindi ko makitang ganyan yung mga thing na, kunyari, ayan, nababasa ko na siya, pero super blurry pa din. So, parang na-anxious ako na, na kapag kunyari, gumagalaw tayo, parang medyo binabagalan ko para tama lagi yung galaw natin. So, basically, meron tayo ngayong pinapatak na 4 sa mata natin and every 2 hours yun and 4 hours. Sana naman gumaling na siya bago matapos tong ating trip here. So, ayan Actually, hindi ko pa ito nasasabi sa vlog kasi hindi ko pa kinikwento yung entire process. Though hindi naman na ito part dito. Sige, hindi ko na muna sasabihin. Basta meron tayong 4 na pinapatak. So, every 4 minutes siya. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. Baka kasi dito sa whole Australia trip, medyo mabagal tayong kumilos na ganyan. Feeling ko, because of our eyes din yun. Medyo affected yung pagkilos natin in general. Okay? Bali ito guys, yung tinutukoy ko sa inyo. So, ngayon, magpatak na muna tayo. Oo nga pala guys, bali dito sa mismong hotel na to, meron tayong binayaran ng security deposit. Doon ibabalik naman sa atin after ng check-in natin, 50 Australian dollars siya. And sabihin ko na rin dito sa part na to kung magkano natin na-book yung hotel natin. So from May 21,
yung flight natin hanggang May 27. Pero yung binook nating hotel from May 22 to May 27. Lakas ng kami na ano dito. Ano yun, yung parang air freshener nila. So basically guys, yung hotel natin, ang mahal. Isipin nyo, 5 nights siya. So nabook natin siya sa halagang 38,180.96 pesos. Yun po ang presyo in total ng entire stay natin dito sa Sydney. Ayan guys, 38,180.96 divide 5. Kasi 5 nights tayo dito. Ayan po, per night natin dito is 7,636.19 pesos. Basically, di ba meron na tayo natuluyan before, mas mura lang ng onti yung Verio Central ng parang, magkano siguro mga 3,000 pesos. If ever, pwede nyo siya i-consider. Kaya lang kasi sabi ko ganon, 3,000 pesos yung difference from here sa Park Regis, na mas maganda kasi yung location nito. Mas magandang di hamak yung location nito, andito na lahat sa baba. Kaya pwedeng maikot. And also, nakapag-check-in na tayo dun before. Nakita na natin yung mismong services, ganyan, and also yung mismong experience. So sabi ko, para kakaiba naman. If ever lang kung interesado kayo i-book yung Verio Central, ito po yung itsura nung screenshot ng Verio Central. And also, kapag ka magbubook kayo ng hotel sa Sydney, sa Melbourne, sa Perth, or kung saan pa man yan, pwede kayo magbook sa Agoda at Klook. So ilalagay ko yung link dito sa mismong video comments kung paano nyo directly siyang mariredeem. So ang code natin sa Agoda is Ivan DJ Agoda. 5 times nyong pwedeng magamit yan. So basically, redeem nyo, gamit, redeem ulit, gamit, redeem ulit, gamit, ganyan. And doon naman sa Klook is Paul Ivan Klook. 1-time usage lang yan. Okay? So, basically, ito, binook naman natin to sa trip.com because mas mura siya ng parang mga 800 pesos that time. So, sabi ko, nag-ano na tayo sa 800 pesos. Pero check nyo pa rin, kapag kayo, magkumpara pa rin kayo kung saan mas makakamura tingin nyo, okay? So, tara na, lumabas na tayo kahit puyat-puyat tayo ngayon kasi hindi tayo nag-book ng day before eh. Okay, at since hindi pa tayo makapag-check-in, ngayon pupunta tayo sa isang cafe or restaurant dito na kung saan kakain tayo ng toasties. Kasi sikat po dito sa Australia yung gano'n, yung kapag ka-morning kakain kayo ng toasties and also inom kayo ng kape. Ngayon, meron tayong nahanap na malapit dito na sikat na may magandang reviews. Ngayon, let's go. Dito na ngayon tayo sa Town Hall area. Ayun yung sikat na tram here, oh. Kita niyo yung mga tao, guys. Mga nakasuot ng sweater lahat. Tapos mga naka-jacket na. Uy, unang Chemist Warehouse na nakita natin sa trip na to. Ito na, yung sinasabi ko sa inyo na ating kakainan, the grounds of the city. Maganda guys yung reviews nito. And also, ito lang tignan yung building ng QVB. Ito lang sa area na yan. And also yung town hall dun sa part na yan. Ayun, let's go. Pipila ba? Pre-book reservation this way. Ay, hindi tayo naka-pre-book. Paano? Guys, so since isa lang tayo, dito tayo sa bar ngayon. And tingnan nyo, ito yung itsura here. Ang ganda ya. No? Kung maramihan kayo, pwede kayong umupo sa ganyan. Pero tayo, dito tayo. Sa bar. So, may mga coffee and tea sila. Ayan. Magkano ba? Check nga natin. Ito Beanstalker. So, $5. Sipin nyo, 5 Australian dollars na agad yung ganyan. Yung black coffee dito ay $5 din. Yung iced coffee, $8. Gusto ko yon yung yung tipong yung dagdag na yelo, $3 agad. So, yung mga pastries naman dito, kung mahilig kayo sa mga cake. So, itong large slice of strawberry and cream chiffon cake, $13. And popcorn and white chocolate bar, $11. Ano ba yung mga sikat pa here? Raspberry macaron, $11. And afternoon tea set is $65 per person. Free booking dapat yan. Hindi tayo magaganyan. Tayo ay mag-aano ngayon. Usually, toasties or burger lang meron dito na yung sikat na kinakain usually. Though meron ding pancake buttermilk pancake, $26 siya. And ito yung mga classics. Ayun, ang breakfast burger, meron sila dito. May fried egg, chicken sausage, patty, bacon, smoke. Smoke ano to? Smoke Scamorza, $27. Diyos mayo, marimar. Nagbalik na naman tayo sa mga presyuhang angat-angat. So if ever naman kung gusto niyo ng soda, classic lemonade $9.5.
Tapos sa mga smoothies, kung gusto niyo na healthy-healthyhan, carrot and ginger, $10. Tapos yung mga cocktails, espresso martini, $21. Ayan. So ano Ivan ang kakainin natin dito? Ito kasi tinignan natin kanina sa Google eh. Pero $27 breakfast burger. Though ganun naman talaga eh. Sirloin steak and egg, $43. Wow! Mahal. Mahal ah. Egg on toast, $17. Or avocado toast tayo, yung very basic. Pero parang feeling ko dito na lang tayo sa breakfast burger. Mas mabubusog tayo dito. With hash brown pa. Okay. Sige, yan na lang. Tignan nyo man guys, yung water nila dito, $11. So, Aquapana. Still water yon. At kung gusto niyo ng sparkling, $12 naman siya. Ito na guys, yung order natin, breakfast burger. So, may egg siya, may hash brown, bacon. Ano meron doon sa loob? I don't know kung ano yung palaman niya. Tagalog palaman. And also, bumili tayo ng creamy mango. Ayan. Basically, this one is $12 and this one is $27, guys. Unang meal natin dito sa Sydney. Actually, alam nyo, pwede naman kung nagtitipid kayo, pwede nyo i-consider yung mga iba't ibang mga food spots dito. But, ito kasi, ang nagustuhan ko sa kanya, parang yung mga coffee or brunch spots dito, susubukan natin para matry natin if ever kung meron mo yung mga mahilig sa inyo sa kape, pwede nyo din itong itry, may mga pagkain ding in offer. Guys, bali itong breakfast burger, may bacon, meron chicken patty to feeling ko, and also meron makapal na Parmesan cheese or cheddar. Ayan. And masarap naman siya, pero kung i-rate natin siya, parang 8 lang. Ito yung egg din. Alam niyo kung ano yung cravings natin? Noon dito kasi tayo sa Australia, gusto ko ng sabaw. Alam niyo yung ramen, ganun. Feeling ko yun yung kakainin natin next time. So, kakatapos lang natin guys kumain. So, diyan po yung restaurant or cafe na kinainan natin. Then, andito ngayon tayo sa mga upuan dito. Kasi wala naman tayong matatambayan pa. And alam niyo yung ano? Alam niyo yung kapag kakadarating nyo pa lang sa isang bansa, tapos yung parang wala pa kayo sa wisyo, yung puyat pa kayo sa flight, ganyan. Ganun yung nararamdaman natin ngayon. So, sabi ko, after na lang, mag-quick nap tayo after natin mag-check-in. Kahit siguro mga 3 hours lang natulog. Tapos, saka tayo mag-explore ulit sa labas or pwedeng bukas na lang natin simulan talaga na todo-todo, ganyan. So, ang review ko sa pagkain natin kanina, yung pinakita ko, okay naman siya, masarap siya. It's just that, alam niyo yung parang, hindi ko type yung yung pinaka-bun na. Yung bun lang ang hindi ko type. Pero yung mismong mga laman nun, okay naman siya for me. And parang, ang hinahanap ko dito, naalala niyo yung kinainan natin before sa Melbourne, Fusion Alley. Fusion Alley ba yun? Fusion Alley nga ata. Ilalagay ko yung text dito sa screen, which is yung merong rice na parang pipili-pili ka, parang Panda Express yung binibigay na atake. Ganun yung hanapin natin later. Feeling ko dinner, it's okay na dinner natin siya. So, parang feeling ko uulan pa dito. And to be honest, alam nyo, bukas na din yung mga shops dito eh. Ayoko lang talagang pumasok muna kasi parang alam nyo yun, yung parang gagawin, baka matutulala lang tayong ganyan. Kasi hindi tayo nakatulog. Hindi tayo nakatulog sa flight. Aside from medyo maalog, kasi meron tayong napanood na isang movie, nagtuloy-tuloy siya. Kaya hindi tayo nakatulog. 8 hours pa naman yung sayang. So, iko-correct ko yung sarili ko. Hindi pala Fusion Alley, Fortune Alley pala. Alam mo yun, Ivan, gusto mo talagang puntahan yung Fusion Alley. Nagpaparamdam ka talaga, Fortune Alley pala, guys. Yung kainan tinutukoy ko sa inyo. Babalik na sana tayo ng hotel, pero may malapit na cathedral dito sa atin, yung St. Andrew's Cathedral. Hindi pa natin siya napupuntahan before. But alang Philippines, bakit walang mabuhay? Let's go. Bukas naman siya. Nakalagay sa Google Maps. Grabe, ang ganda guys.
Guys, so it's already 12 noon and inintay talaga natin. Alam niyo ba, nakaupo lang tayo dyan sa mismong lobby nila dito sa front desk. Actually, lobby ba tawag dyan? Yung mismong upuan lang dyan. Nakakatulog-tulog na po tayo. So, kailangan na natin talagang matulog ngayon. And buti pumayag sila. 2 p.m. kasi yung standard check-in time. Pero at least meron na available na room. Na guys, ang ating keycard. So, sa 15th floor tayo. Taas pala nito, no? Dami palang floors. Okay. Tama ba ito? Ito pala. Dito. Hotel lift. So, sa 15th floor tayo. In fairness, maganda yung kanilang elevator and also malamig. Though, kasi malamig na rin naman sa labas. Guys, so ito yung tsura nung mismong daanan. So, sa 1509 tayo. Okay, dito. Dun-dun-dun-dun. Yay, this one. Yun. Tanan! Ayan! Nali guys, andito na ngayon tayo sa room natin. So, standard room po ito ha, yung papakita ko sa inyo. And again, ang presyo niya in total is 38,180.96 pesos nating nakuha. So, divide into 5. And per night, pumapatak na 7.6k pesos. Okay? So now, let's go. Pagpasok nyo sa mismong door, ito yung bubungan sa inyo. Though dito, medyo madilim sa part ng daanan na to. And ito siya. May light na nga siya eh. So, ito yung pinaka-toilet. So, merong cute na sink dito. And, ayan, meron dyan pa shower curtain. So, ito yung shower area. And yung toilet. And again, walang bidet. Ganyan naman talaga dito sa Australia. Ito yung kanilang patwalya. Ayan. It's giving pagka talaga Australia, ganito yung vibe. And also New Zealand. Same sila ng vibe. Kahit nga Europe eh. Magkakasame sila. So, dito, meron dito full-length mirror. Ang comment lang natin ngayon na agad-agad is medyo madilim siya. Though guys, isa na to sa murang nahanap natin talaga, promise. So, dito, meron ditong working area. Dito tayo magwo-work. Meron dyang pa-socket. And may TV. So, yung TV nila, smart TV. Tapos may aircon. Itong aircon na to, kanina, hindi siya, fan lang siya. Naka-fan. So, sinetting natin kasi may remote naman dito. As a person na mahilig sa malamig, kahit malamig na din dito sa Australia ngayon. Tapos may pa-cabinet dyan. Tapos, ito yung sa plancha. Yung tinatawag natin yung pakabayo. So, ayan. Ayan yung pinaka-plancha. Tapos, ayan. May mga sabitan. Electric kettle. And also, for sure, ref. O, diba? Andyan yung ref. This one, ano to? Hair blower. Tapos, ito yung tea nila. So, tanananan. Ito po itsura ng bed natin. Ayan siya. So, ang ating mako-comment dito, hindi siya ganoon kaliwanag yung mismong room natin. Though baka kasi gloomy lang din kapag kunyari maaraw, syempre maaraw dito. Or kapag binukas natin to kasi ito yung medyo makapala. O, ayan, lumiliwanag naman siya ng bahagya. Feeling ko idasog pa natin ng ganyan para lumiwanag. Yung mismong ano natin, mismong kwarto. Ayan po, ito po yung itsura ng ating bed. So basically, queen size bed siya. May bedside table there and also may pa-tissue dyan. Ang lakas ng aircon, narinig nyo ba? Ganon siya kalakas. Siyempre, kailangan natin kumonek sa wifi. Tignan natin kung approve ba ang bilis ng wifi dito. So basically, Cebu, Prince Hotels and Resorts yung pangalan and walang password. So pwede kayong kumonek kahit nasa lobby lang kayo, ganon. Ayan siya. Check natin, 20 Mbps lang, Lord. Masaya na po kaming lahat. If more than 20, edi good. Perfect na perfect siya sa mga kinakailangan natin gawin. 20 Mbps lang, please. Yun lang. Yun lang, please. 20 Mbps. Medyo mabagal naman. Feeling ko, ano to? 20 Mbps lang. Oh, hindi binigay ang 20 Mbps. 2 Mbps! Ano yun? Paano tayo makakapag-upload ngayon? Paano tayo makakapag-upload ng real time? Medyo mabagal-bagal. Medyo bagal ng wifi nila. Bagal ng wifi nila. Pero maganda yung location ng hotel. So, torn between the two na lang. Kung mag-upload ba kayo ng pangmalakasang upload, wifi speed ay mabagal. So, aasa tayo kay Klook eSIM. Si Klook eSIM kasi mabilis.
Ito ha, ito po yung bilis ng Wi-Fi dito sa Park Regis City Center, Sydney. So ngayon naman papakita ko sa inyo yung bilis ng Klook eSIM. Ito naman guys, ang bilis ng Klook eSIM. Yung link nito nasa description if ever kung gusto nyo. Ito more than 20 to for sure. Oh, tingnan nyo naman kung gaano kabilis yung Klook eSIM. Buti na lang. Feeling ko mag-hotspot na lang tayo. Tignan natin kung kakayanin ng hotspot yung pag-upload ng files. Tignan nyo 300 Mbps guys. Klook eSIM yan. 400. Oh. Ganun siya kabilis, ganun kalala. Ang masasabi lang natin dito, in Klook eSIM we trust. Ganon siya. So, ito naman yung upload. Yung upload niya medyo mababa. Pero again, 40 Mbps pa din. Mabilis pa din. Hello guys! So now, it's already 5 p.m. dito sa Australia. So may mga naging meeting lang tayo kanina at may mga ginawa. So now, magpunta po tayo sa Westfield. And grabe yung tignan nyo, umuulan ngayon dito. So tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo nagkikrave tayo ngayon. Sabi ko kasi sa inyo, di ba kanina, nagkikrave tayo sa sabaw. So magraramen-ramenan tayo ngayon. And a few steps away lang naman yung Westfield dito. Tingnan nyo guys, yung ating hotel, ayun lang. Ito yung mga bus stop sa area na to. So, napakadami yung pwedeng puntahan. Ayan, so dito tayo pupunta. Tawid tayo sa kabilang side. So, bago natin tuluyang i-explore fully yung Sydney tomorrow, dun kasi sa Westfield area, kung naaalala nyo before, nung nagpunta tayo, kasi nung nagpunta tayo before, yun yung parang introduction pa lang ng On sa atin, which is yung On Cloud na sapatos. And, mura dito sa Australia. Kung pagkukumparahin natin sa mga ibang napupuntahan nating lugar, kayang makipaglaban ng Australia sa presyo. So, may a little regret tayo sa ating feelings nung tayo na nagpunta tayo dito, tapos hindi natin siya binili. So, ngayon, check natin siya after nating mag-dinner. Ngayon tayo guys, sa 5th floor. Dito sa 5th floor, yung kainang section dito sa Westfield. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Fortune Alley. Sarado siya ngayon pag Friday. Nakita din naman natin sa Google Maps. Fusion Alley yung sinabi ko sa inyo kanina, nakakatawa. So, check lang natin yung price. Since bukas naman yung screen nila dito. Magkano? Ito. Oh. So, yung small na meal box, ay, nag-increase na sila. So, 16.5. Isipin nyo guys, may ulam na yan, tapos may rice. Tomorrow yan. Ang lala, tatlong dishes, Tapos ito yung dalawa, 16.5. So, dalawang dish yun. Diba? Perfect na. Pwede kay Google Maps, nasa likod daw yung Ipod, Wait, where are you? Yay! We're here! Ipodo! Yeah. Guys, ang kanilang, aburi chashu. $28 yung ganyan. And mga sushi. Sushi, mate. Ayan. Hello, mate. Dito na nga pala tayo. Di ba dito sa Australia, uso sa kanila ganon. Hello, mate. Ganon. Ayan, sarap. Maliit yung price nila dito kapag yung gyoza, yung small, $9. Yung karage, $9 din. And again, tayo po ay magraramen. Ramen lang ang ating budget for today's video. Shiro Maru Special, $30. Akamaru, $31. Ano yung pinaka-best nila dito? Hindi ko alam actually yung pinaka-the best sa Ipudo Okay, sige. Ito tayo. Shiro Maru Special. Sige, bili tayo niyan. Ito na guys, ang ating order. Alam nyo, meron may kamahalag isa talaga dito sa Australia. Pero usually kapag ganito, umorder pa tayo kunyari ng gyoza, diba? Tipid-tipid muna tayo. Day 1 pala. Cheers. Cheers! Itadakimasu. Ang sarap. Ito yung kiniklaim nating sabaw. So this one guys is 30 Australian dollars. Lagyan natin ng chain. Parang sila dito. Lagyan natin ito. Paano to? Ganun? Ayan. Okay. Sarap. Thank you, Lord. Nangalahang. Dami nung nalagay natin. Sarap. Though yung lasa niya, guys, tawag doon? Kung ano nang lasa sa Ipod sa mga ibang lugar.
Ganun lang din. Pero alam nyo, sa mga ramen, pinakabias ko pa rin yung Hakata Furyo sa Akihabara. Dahil sa Pilipinas, Mendocoro. Wait, kung meron nga pala sa inyo nakakain na ng mga iba't ibang ramen sa Pilipinas, maliban sa ramen nugget, Mendocoro ramen ba? Pwede ba kayo mag-recommend? Gagawin natin sa off-duty natin, okay? Pupuntahan natin. Ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo na sapatosan na mura ang on dito sa Hype. Premium Limited Exclusive. Check natin. Yung mga style. Kaya na walang black. Black. Parang ganito yung atin, no? Magkano siya? $259.99. And actually, mayroon pa yung tax-free. O check tayo ng black. Wala na dito. Ito na lang. Parang hindi ko type yung mga style, guys. $279.99 naman to. Sa pa ba yung mga ibang black? Ito. Nasa taas. Konting tingala pa kasi, Ivan. Ano ba yan? Ito, oh. Ay, maganda to. Parang slip-on lang siya. $259.99. Diba? Guys, iba yung ganda talaga ng OnCloud. Yung comfortability, okay na okay siya. Tandaan natin, $259.99 karamihan yung mga presyo. Ito naman, Cloud Tech Face something, ano to? Cloud Tilt Moon. $279.99 naman to. This one, $279.99. So basically, dalawa lang yung presyo ng naglalaro. Try nga natin. Alam niyo, parang ganito yung hinahanap ko pero color black. Ganitong style, yung parang nakaganyan. Alam niyo guys, isa din tong Hoka sa kinoconsider nating brand. Grabe, ang lambot tapos ang gaan. Kano? $289. Mas mahal siya, no? Pero ang lambot guys. Pang travel natin. Pero alam niyo sa mga sapatos, ang mga nagpapa-attract sa akin yung medyo magmumukha tayo matangkad. So this one, $279.99. Okay siya, ang lambot. Para mas magaan to. Kano to? $279? Same lang. Basically, $259 Australian dollars to $289 Australian dollars yung presyo. We're back na here guys, ating hotel. And before we end this vlog, sasabihin ko muna yung mga things that you need to know, lalo na kung first timer kayo pupunta dito sa Australia, okay? So, before nating simulan yan, papakita ko lang, ang bilis pala ng wifi natin dito. Di ba kanina sabi mabagal, pero kapag ka mga ganitong oras, so it's already 8:18 PM, so 64 Mbps. So, okay din pala. Baka kaninang umaga lang naglolo ko sa cellphone natin. Pero sa laptop, 64 Mbps naman pala siya. So, approved siya. Yun. In-update ko lang ulit yung info na yan kasi baka mamaya malito kayo pagka nagpunta kayo dito. Mabilis naman pala yung wifi sa hotel. Okay? So, number 1. Sisimulan ko na muna ito sa part na baka kasi iniisip nyo, bakit ganito, bakit ganyan. Okay? So, number 1, dito po sa Sydney ay medyo mahal. I mean, mahal talaga. Mahal talaga dito sa Sydney and entirely sa buong Australia naman mahal. Don't expect na kapag pupunta kayo dito is parang ang gastusin is yung Southeast Asian countries or pwede natin ikumpara dun lang sa Singapore. So, yung Singapore, Australia, parang for me, same sila ng gastusin. And dito, ang mga food, nakikita nyo naman, naglalaro sa 15 to 30 Australian dollars, yung mga pagkain. And kapag ka naman sa coffee, merong 3 up to 10 Australian dollars yung mga pwedeng yung mainuman dito. Depende na lang yan kung saan kayo pupunta. Pero kung kukumpitin yung mabuti sa utak nyo, mas mura po, aside dun sa Fortune Alley na pinakita ko sa inyo, mas mura yung McDonald's nila for some reason dito, and yung iba pang mga fast food, kaysa sa mga brunch spots talaga. So this one is, sinasabi ko to para sa mga budget travelers ha. Pero kapag kunyari, kung kayo naman ay gusto nyong mag-splurge ng onte, kainin nyo kahit anong gusto nyo kainin dito. Betty's Burger, yung mga iba pang famous spots, Circular Quay area, ganyan. Yun, okay na okay. And number 3 na ba? So, dito po sa Sydney, hindi ganoon ka-consistent yung weather. Okay? Merong time na kapag kunyari pagka morning cloudy, magiging maaraw sa tanghali, tas uulan ngayong gabi. Ganun po yung nangyari yung araw. So, basically, nung
nung lumabas tayo ngayong 5 p.m., malakas na yung ulan niya. And nung pabalik tayo from there sa mismong Westfield, ang lakas na talaga ng ulan. So sabi ko ganyan, hala, ito, tag-ulan pala itong napuntahan na natin, no? Pero kasi, ano siya yung season po dito, again, nalalagay ko dito, ayan, from January to December. And kung magtataka kayo, tulad din ng sinabi ko noong unang part ng vlog, yung nasa naiya pa lang tayo, or nasama ko ba yun? Pero, ano siya, dito po kasi nasa Southern Hemisphere tayo. So, expect nyo na kapag ka mga month ng April, May, June, July, August, yan, di ba sa atin sa Pilipinas, medyo mainit-init yan. Dito po, malamig. Dito sa Australia and also sa New Zealand. And kahit sa ibang part, sa part ng South America, ganun din, okay? So, Ivan, ano mas marirecommend mo? Magpupunta ng December, ganyan? Kesa sa punta mo ngayon? Kung gusto niyo po ng mga summer vibe, kung doon kayo, kung into that kind of weather kayo at klima, magpunta kayo dito ng mga November, December. Pero, as a person na mahilig sa malamig, mas gusto ko po na May, June, July talaga ang punta. Next is tungkol naman sa customs. Doon sa customs, super stricto po ng customs dito, yung biosecurity area. So, una pa lang, sabihin ko sa inyo, huwag kayong magdala ng kahit anong meat. Like for example, meron kayong kinain sa Qantas, Cebu Pacific, or Philippine Airlines kung saan man kayo sasakay. Para ma-sure yung pagkain doon, wag nyo nang dadalhin sa labas ng eroplano. Ganun guys ka-strict. Kasi mamaya, kapag kunyari, biglang naamoy sa inyo ng aso yan, hindi ko alam kung ano ang possible na mangyayari sa inyo. Baka mamaya, interviewin kayo doon or pagbayarin kayo, ganyan. Again, i-check nyo sa online kung ano yung mga full list na mga bawal ha. Yun, para alam nyo na ahead of time pa lang. Tapos ito, since kumain na tayo kanina, explain ko lang sa inyo to experience na to. Tayo po kasi as a person, like, ito ha, based lang to sa personal experience ko. Hindi ko sinasabi na kung ano yung way ko, ganun din yung gawin nyo, or so on. Pinapaunahan ko lang, baka kasi may mag-comment. So, dito po kasi sa Australia, meron dito kapag kunyari magbabayad kayo sa via Visa card or Mastercard, ganyan, or American Express, sa mismong card nakalagay yung mga tip-tip. So, yung pagtitip po dito, hindi siya required, okay? So, meron dong, ang tip na nagsisimula is $5, $10, $15 dun sa kinainan natin, which is Grounds of the City, yung kinainan natin. Alam nyo ba, guys? Like, nahiya lang ako sa part. Like, alam nyo yung yung kapag kunyari, itututok sa inyo ng ganyan. So, ayan, papakita na yung price, sasabihin ng mismong staff, and what do you want to select? I mean, hindi ko naman malagay na maiko-custom or maino-no thanks. Pero kasi ang mahal kasi guys ng $5. $5 is equivalent to 200 pesos. Usually kasi nagtitip naman tayo, pero mga equivalent sa atin. Pagka food lang pagka food, max yan mga 150, ganyan, to 100. Pero yung 200 plus, para sabi ko, ang mahal pala talaga ng tipping dito. And I think parang ganun din naman sa Amerika. So yun lang. Kapag ka ganon, kung ayaw nyo mag-tip, pwede kayo mag-no thanks or pwedeng mag-custom. So, pwedeng ang gawin nyo lang $1 or $2. Hindi ko alam, pero kasi baka mamaya ang mura-mura ng ganon sa kanila dito. Pero hindi siya, again, mandatory. Okay? And sa mga transportation po dito, yung public transportation dito, pwede kayo mag-train, pwede kayo mag-bus, ganyan, and pwede din kayo mag-Uber. Kung gusto nyo super convenient, mag-Uber kayo, ganyan, pwede din naman kayong i-connect nyo na yung Visa card nyo doon. And kung magte-train naman kayo, kahit naman hindi kayo mag-Opal, pero ako kasi mas may sasuggest ko sa inyo, bumili na kayo ng transport card para mas okay na. And may mga time na mas may discounted price kapag ka mga transport cards abroad yan. Kahit hindi lang dito sa Australia, kahit sa ibang parte pa man yan ng mundo. May mga specific rate na parang kapag ka naka-transport card ka, mas mura. Pero, dito po sa Sydney, pwedeng nyo gamitin yung Visa, Mastercard, and Amex nyo, okay? Amex, okay? So, kapag ka kunyari, one day lang naman ako sa Sydney, parang layover lang. Kailangan ko pa ba ng Opal card? No need na po. And also, last, before we end this vlog, ito pong Sydney, or Australia in general, kung kayo po ay nagtitipid sa tubig, yung tap water po dito ay drinkable, okay? So, tayo ay meron naman tayo dito mga cup or meron tayo ditong baso. So, iinom na lang tayo. Natry na natin siya even before nung nag-meld tayo. And also doon sa Sydney part, sa Verio Central, na-try na rin natin siya and okay naman. Okay? So yun po, gusto ko lang sabihin sa inyo yun para makatipid kayo ng extra for that. Kung gusto nyo lang naman. Pero kung gusto nyo bumili ng tubig pa sa labas, pwede nyo naman din gawin yun. Okay? So yun lang po, tatapusin ko na itong vlog natin for today's video sa ating arrival vlog dito sa Sydney, Australia. And kung meron pa kayong tanong, just drop it down
dyan sa comment section, okay? Para updated kayo and para masagot ko din yan. Plus, kung kayo po ay magbubook ng hotels, ilalagay ko po dito, hotels and activities na code para pwede yung magamit para magka-discount kayo ng extra pa. Plus, ilalagay ko din sa video comments yung link para mas mabilis nyo ma-redeem. Again, Ivan Nigasan po. So, yun lang. Thanks!